Isang babae na nakatira sa kalsada ang lumapit sa isang milyonaryo at humiling ng tira-tirang pagkain upang maipakain sa kanyang anak na babae, ngunit namutla ang lalaki nang mapansin ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Mag-isa si Miguel sa kanyang mansyon, nakaupo sa isa sa mga silya sa pangunahing sala, nakatitig sa malaking larawan na nakasabit sa dingding. Ipinapakita ng painting ang kanyang sarili noong bata pa siya, katabi ang nakababatang kapatid na babae, kapwa nakangiti na para bang walang makakapaghiwalay sa kanila. Ngunit ang alaala sa likod ng larawang iyon ay masyadong masakit. Bumulong siya sa sarili na may bakanting tingin. Matagal na kitang hindi nakikita at hindi ko na alam kung buhay ka pa. Pagkalipas lamang ng ilang panahon mula ng kuna ng litratong iyon, naghiwalay ang kanilang mga magulang at ang kapatid ay napunta sa kustudiya ng ama. Lumipat ito kasama niya at hindi na muling nagbalita. Kahit na nakamit ni Miguel ang kayamanan at tagumpay, bilang may-ari ng isang sikat na hanay ng mga restauran, hindi niya maalis ang bigat ng pag-iisa. Nakatira pa rin sa parehong lungsod ang kanyang ina. Ngunit ang layo sa pagitan nila ay tila lalong lumalawak taon-taon, pinapalala ng walang humpay na trabaho ni Miguel at ng kanilang kapwa-desisyon na huwag panatilihin ang ugnayan. Habang nagmumuni-muni siya tungkol sa nakaraan, naputol ang katahimikan ng bahay nang tumunog ang telepono. Sinagot niya ito at agad niyang narinig ang masiglang tinig ni Eduardo, ang pinagkakatiwalaang manager ng isa sa mga sangay. Hindi maitago ni Eduardo ang kanyang kasabikan. Miguel, napakalaking tagumpay. Ang pagbubukas kahapon ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Napakahaba ng pila at puro papuri ang ibinibigay ng mga customer. Nakaka-proud na pamunuan ng sangay na ito. Si Miguel, na nananatiling nakalubog sa kanyang mga alaala, ay sumagot ng malamig. Mabuti, Eduardo. Natutuwa akong marinig iyan. Ipagpatuloy mo lang ang bilis na iyan at panatilihin ang pamantayan ng kalidad na hinihingi natin. Tapat at matatag si Eduardo na tawa sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, boss, matibay ako rito. Pwede kang magtiwala. Nagpaalam sila at ibinaba ni Eduardo ang telepono, huminga ng malalim. Pagkaraan nito, dumating si Clarice, ang kasintahan ni Eduardo, sa restaurant. Lumapit siya ng may kaba at sinabi, pilit na pinapakalma ang sarili, may mahalaga akong sasabihin at sana makinig ka nang hindi ako hinuhusgahan. Sagot ni Eduardo ng padalos-dalos, sabihin mo na, Clarice, pagod na ako. Doon halos nanginginig ang kanyang boses, inamin niya, buntis ako. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit para sa kanya ay tila walang hanggan. Tinitigan siya ni Eduardo ng malamig, walang ipinakitang gulat o saya. Akala mo ba magandang balita iyan? Ayaw ko ng anak, wala akong oras para riyan. Hindi ka siya sa buhay ko ang isang sanggol. Sinubukan ni Clarice na magpumilit, luha na nagsabi, akala ko magiging maganda ito na mas lalo tayong magkakalapit. Inisip ko na matutuwa ka. Tumayo si Eduardo at itinuro ang pinto. Ayusin mo ang mga gamit mo. Bumalik ka sa bahay na binili ko para sa'yo. Kunin mo ang mga maleta mo at mawala ka na rito. Wala na akong gusto sa'yo. Natigilan si Clarice, ngunit wala nang nasabi pa. Sumunod siya, talunang nagbalik sa bahay. Inayos ang kanyang maleta at habang umiiyak, kinuha ang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang ama na hindi niya nakausap ng isang taon mula nang tumakas siya upang makasama si Eduardo. Nasagot ang tawag sa matigas na tinig ng isang lalaking nanatiling mahigpit. Ano ang kailangan mo, Clarice? Huminga siya ng malalim at sumagot, Tay, patawarin mo ako, nagkamali ako, pero kailangan kong bumalik, wala na akong mapupuntahan. Sa kabilang linya, nanahimik ang ama ng ilang segundo bago sumagot ng malamig, bumalik ka, mag-uusap tayo. Ngayon, sandaling pahinga. Para patuloy naming maihatid ang mga kwentong ito ng libre, hinihiling naming mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa channel. Ikwento ninyo sa mga komento kung saan kayo nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagdating niya sa bahay ng ama, sinalubong siya nito ng matigas na tingin. Naupo silang dalawa at nagsimulang mag-usap. Ipinaliwanag ni Clarice ang lahat. Sinabi niyang nakipagrelasyon siya kay Eduardo na siya'y buntis at iniwan na. Tumayo ang ama, galit na sumigaw, dinungisan mo ang ating pamilya,
Paano mo nagawang makisama sa lalaking iyon at mabuntis pa? Hindi ko matatanggap ang sitwasyong ito sa bahay ko. Sinubukan ni Clarice na magpaliwanag, sinabing kailangan niya ng tulong, ngunit nanatiling matigas ang ama. Kunin mo ang gamit mo at lumayas ka, ayaw kitang nandito sa ganitong kalagayan. Walang mapuntahan, lumabas si Clarice sa bahay na may dalang maleta. Naglakad siya sa mga kalsada nang walang direksyon hanggang sa makarating sa isang madilim na eskinita. Pagod na sumandal siya sa pader at nakatulog doon. Sa kalagitnaan ng gabi, ilang lalaki ang lumapit, kinalkal ang kanyang gamit at tinangay ang maleta. Paggising niya, desperado niyang napagtanto na wala na siyang natira kundi ang damit na suot niya. Sa mga sumunod na araw, nilibot ni Clarice ang lungsod upang maghanap ng trabaho. Pumasok siya sa mga tindahan, palengke at maliliit na establishmento, ngunit palaging iisa ang sagot. Kailangan namin ng taong may permanenteng tirahan, may bahay na mailalagay sa record. Sa ibang lugar, kapag nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang tirahan, agad siyang nabubunyag. At kahit sa mga pagkakataong oo ang sagot sa posibilidad ng trabaho, bumabagsak ang lahat kapag nababanggit ang pagbubuntis. Buntis ka. Paumanhin, pero hindi ka namin pwedeng tanggapin. Hindi mo kakayanin ang gawain. Sanay na si Clarice sa mapanghusgang mga tingin at sa mga pinto na laging nakasara, ngunit ang gutom ay hindi siya tinigilan. Sa mga sumunod na linggo, lalo siyang umasa sa mga tira-tirang pagkain na nakukuha niya sa paghingi. Madalas siyang manatili malapit sa restaurant kung saan manager si Eduardo, pinagmamasdan ng mga customer na nakaupo sa labas at hinihintay na tumayo sila. Maingat siyang lumalapit at mapagkumbabang sinasabi, "Pakiusap, kung may natira, maari bang ibigay niyo sa akin? Buntis ako at kailangan kong kumain." May ilang naantig at nag-aabot ng mga tira-tirang pagkain o bote ng tubig. Ngunit may iba na tuluyang hindi siya pinapansin o tinitingnan siya ng may pagkasuklam, na para bang ang kanyang presensya ay isang insulto. Sa isa sa mga araw, dumapo ang kamalasan sa kanya. Lumabas si Eduardo upang tingnan ang mga mesa sa labas at nang ipihit niya ang ulo, nakilala niya si Clarice na papalapit sa isang pamilya na paalis na. Nagalit siya ng todo. Lumakad siya patungo sa dalaga at nagsalita ng malakas upang marinig ng lahat. "Anong ginagawa mo rito, Clarice? Gusto mo bang sirain ang pangalan ng restaurant? Umalis ka na ngayon, ayokong paikot-ikot ka sa trabaho ko." Sinubukan ni Clarice na magpaliwanag, hawak ang mga luhang nagbabadya. "Gusto ko lang sana ng piraso ng tinapay. Wala akong ginulo, humingi lang ako ng tira-tira." Hindi siya pinakinggan ni Eduardo at sumagot ng marahas, "Kapag bumalik ka rito, tatawag ako ng pulis. Hindi mo sisirain ang reputasyon ng lugar na ito." Ibababa ni Clarice ang ulo at mabilis na umalis, habang ang mga customer at waiter ay nagkatinginan ng may pagkailang. Ilan ay pabulong na nagsasabing sobra ang ginawa niya, ngunit walang naglakas loob na makialam. Kahit naharap sa kahihiyan, ipinagpatuloy ni Clarice ang kanyang gawain ng paghingi ng mga tira sa ibang lugar. Minsan ay may nakakatagpo siyang mga taong mababait, tulad ng isang matandang babae na nag-abot sa kanya ng halos puno pang baon at nagsabi, "Ito na lang ang meron ako ngayon, pero mas kailangan mo ito kaysa sa akin." Mayroon ding nagbigay sa kanya ng mga damit na gamit na at pati kumot. Ngunit bihira ang mga ganoong kabutihang loob kumpara sa dami ng pagtanggi. Natutunan ni Clarice na lunukin ang kanyang pride, ngunit bawat masakit na salita na kanyang tinatanggap ay nagiging pabigat na mahirap pasanin. Isang gabi, doon niya nakilala si Maria. Ang matandang babae, isang voluntaryo mula sa isang kanlungan, ay nakakita sa kanya na nakaupo sa bangketa. Yakap-yakap ang kanyang kumakalam na sikmura. Lumapit ito ng dahan-dahan at marahang nagtanong, "Anak, ano ang nangyayari? Bakit ka nasa kalsada mag-isa at ganito ang lagay mo?" Naluha si Clarice at ikinuwento na pinalayas siya mula sa bahay. Wala siyang pamilya, buntis siya at nawala ng pag-asa. Ipinatong ni Maria ang kamay sa kanyang balikat at nagsabi, "Sumama ka sa akin, tutulungan kita. Hindi ko maipapangako ang lahat, pero magkakaroon ka ng bubong at pagkain." Bagamat may alinlangan sa simula, pumayag si Clarice. Dinala siya ng matanda sa kanlungan. Binigyan ng malinis na damit at inihanda ng isang plato ng kanin at gulay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Clarice sa kama
kahit simple lamang at naramdaman niyang ligtas siya. Nagbigay ginhawa ang buhay sa loob ng kanlungan. May mga kababaihan doon na dumaan din sa parehong hirap at mga batang tumatakbo sa pasilyo, lahat may sariling kwento ng pagsubok. Nakahanap ng suporta si Clarice, nakikibahagi sa mga gawain, tumutulong sa paghahain ng pagkain at habang lumilipas ang mga buwan, nakaramdam siya na parte siya ng bagong pamilya. Lumipas ang panahon at ipinanganak niya ang kanyang anak doon, napapalibutan ng mga taong kahit kakaunti lamang ang meron ay mayroong malasakit. 2 taon ang lumipas at si Sofia ay 1.5 taon na at si Clarice ay naging isang mapagmahal at masigasig na ina. Gabi-gabi niyang kinakalong ang anak, binubulungan ng mga salitang puno ng pagmamahal at tinitiyak na hinding-hindi niya ito iiwan kahit gaano man kabagsik ang mundo. Habang nakakatagpo ng kaunting kapayapaan si Clarice, si Miguel naman ay humaharap sa mabibigat na problema. Ang chain ng kanyang mga restaurant na dati matatag ay nagsimulang magkaroon ng suliraning pinansyal. Isang araw, muling tumunog ang telepono at ang boses ni Eduardo ay wala na ang dating sigla. "Miguel, kailangan nating mag-usap agad. Ang branch sa sentro ay malapit ng magsara. Bumagsak ng husto ang benta at hindi sumasapat ang kita. Kung wala tayong gagawin kaagad, mawawala ang lugar na ito." Naiinis na sumagot si Miguel ng malamig. "Paano mo hinayaang umabot sa ganito, Eduardo? Gusto kong malaman ang totoong nangyayari. Pupunta ako mismo upang ayusin ito." Samantala, habang ang milyonaryo ay abala sa numero at tubo, muling nasadlak sa dagok si Clarice. Ang kanlungang nagbigay sa kanya ng proteksyon ay nakatanggap ng balitang magsasara ito dahil sa kakulangan ng donasyon. Ipinahayag ito sa isang biglaang pagpupulong at lahat ay nabigla. Mahigpit na niyakap ni Clarice si Sofia at nagtanong sa direktor, "Anong gagawin ko ngayon? Wala akong ibang mapupuntahan." Malupit ang sagot, "Sa kasamaang palad, wala na kaming magagawa. Kailangan naming isara ang operasyon. Sana'y matagpuan ng bawat isa ang kani-kaniyang landas." Walang ibang pagpipilian, tinipon ni Clarice ang kakaunti niyang gamit, kinuha ang anak at bumalik sa lansangan. Ngayon ay mas mabigat na ang laban. Naglalakad siya, nakarga si Sofia, humihingi ng tulong, sinusubukang ipagtanggol ang bata mula sa lamig at gutom. Natutulog sila sa mga plaza sa ilalim ng mga pasilyo kung saan man may puwang. Sa bawat gabing halos walang pahinga, ibinubulong niya sa anak, "Hindi kita iiwan, Sofia. Lalaban ako hanggang sa huli para sa'yo." Sa kabila ng kahirapan, kumakapit si Clarice sa tanging kayamanang meron siya, ang kanyang anak. Bawat ngiti ng bata ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ngunit sumunod ang mga araw ng pahirap. Naging kakaunti ang pagkain, umiiyak ang sanggol sa gutom, at si Clarice kahit anong subok ay walang makuhang sagot. Ang kanyang buhay ay naging sunod-sunod na pagsubok at wala siyang kaalam-alam na isang hindi inaasahang muling pagkikita ang mas malapit na kaysa kanyang inaakala. Kinabukasan, matapos ang ilang oras sa loob ng kotse, maagang dumating si Miguel sa restaurant na labis niyang ikinababahala kung saan si Eduardo ang manager. Pinapaso ng tanghali ang mga mesa sa labas, ngunit pinili niyang umupo roon upang obserbahan ang galaw ng mga customer at mas maunawaan ang sitwasyon. Katabi niya, nagsasalita si Eduardo ng may pag-aalala, nakaturo sa mga tala sa isang kwaderno. "Malaki ang ibinaba ng benta nitong mga nakaraang linggo. Gumagawa kami ng mga promo pero hindi sapat. Kailangan natin ng bagong ideya o mawawala ang branch na ito," sabi ng manager. Pinipilit panatilihin ang composure. Naiinis na si Miguel sa mga numero, kaya't sumagot ng matindi. "Marami na akong perang ininvest sa lugar na ito. Hindi ko matatanggap na mabangkarote ito. Gusto ko ng agarang solusyon, hindi dahilan." Tumango na lamang si Eduardo. Alam niyang masyadong seryoso ang sitwasyon para tutulan. Pagkatapos, bumalik si Eduardo sa loob ng restaurant upang ayusin ang isang sitwasyon kasama ang isa sa mga waiter. Iniwan si Miguel na mag-isa sa labas. Samantala, tumingin si Miguel sa paligid at napansin ang presensya ng mga kostyumer na kontento na hindi tumutugma sa sinabi ni Eduardo na ang dahilan ng halos pagkalugi ay mga reklamong natatanggap mula sa kliyente.
Sa sandaling iyon, may isang figura na dahan-dahang lumapit. Si Clarice bitbit si Sofia na kanyang sanggol ay naglalakad sa pagitan ng mga mesa. Kitang-kita ang kanyang pagod, ang mukha'y lupaypay at ang mga simpleng damit na nagbubunyag ng kanyang mahirap na pamumuhay. Lumapit siya sa mesa ni Miguel at sa mababa at magalang na tinig ay nagtanong, "Ginoo, kung mayroon po kayong tirang pagkain, maaari po ba ninyong ibigay sa akin? Gutom na po ang anak ko at wala kaming makakain ngayon." Tiningnan siya ni Miguel ng malamig. Ang naipong stress mula sa mga problemang pinansyal ay humalo sa inis dahil sa pagkaistorbo sa kanyang konsentrasyon. Kaagad siyang sumagot, "Hindi ito lugar para manghingi ng pagkain. Umalis ka bago pa ako tumawag ng tao para palayasin ka." Yumuko si Clarice, ngunit bago pa siya makaalis, tumingin ng direkta si Sofia kay Miguel at biglang ngumiti, iniunat ang munting kamay na tila nais makipaglaro. Ang inosenteng kilos na iyon ay tumagos sa pusong matagal nang nanigas ng milyonaryo. Huminga siya ng malalim at bumulong, "Sandali lang, may ibibigay ako sa inyo." Nang yumuko siya upang abutin ang plato at ibigay ang tira, napako ang kanyang mga mata sa isang detalye na nagpahinto sa kanya. Sa leeg ni Clarice ay nakasabit ang isang simpleng kuwintas, yari sa butil at matibay na sinulid. Agad iyong nakilala ni Miguel. Ang kanyang ina ang gumawa ng dalawang magkaparehong kuwintas noong bata pa sila ng kanyang kapatid na babae. Bago ang kanilang pagkakahiwalay, itinatago pa rin niya ang isa hanggang ngayon at ang isa naman ay ibinigay sa kapatid bilang alaala. Namutla siya kaagad. "Saan mo nakuha ang kuwintas na iyan?" Tanong niya nang nanginginig ang tinig, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nagulat si Clarissa sa kanyang reaksyon. Mahigpit na hinawakan ang kwintas at sumagot, "Ibinigay ito sa akin ng nanay ko noong araw na naghiwalay sila ni tatay. Sinabi niyang huwag ko itong iwawala. Ito lang ang naiwan kong alaala sa kanya at hindi ko na siya muling nakita mula noon." Nabitin ang paghinga ni Miguel. Bumalik ang kanyang isip sa larawang nakasabit sa kanyang mansyon, ang alaala ng kapatid na nawala kasabay ng kanilang ama. Inilagay niya ang kamay sa bulsa. Kinuha ang pitaka at sa nanginginig na mga kamay ay inilabas ang isang lumang litrato na bahagya ng kupa sa tagal ng panahon. Sa larawan, makikita siyang bata pa, katabi ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ipinakita niya ito kay Clarice at halos pabulong na sinabi, "Tingnan mong mabuti, ikaw iyan." Nanlaki ang mga mata ni Clarice, tinitigan ang litrato nang hindi makapaniwala. Nakilala niya ang kanyang kabataan doon. Ang parehong buhok, parehong mukha katabi ang batang lalaking ngayoy nakaupo sa kanyang harapan. Hindi ito maaaring totoo, wika niya na halos manginig, ngunit agad na nakita ang hindi maikakailang pagkakahawig. Ipinatong ni Miguel ang mga kamay sa kanyang mukha at nagsimulang umiyak, "Ikaw ang kapatid kong si Clarice. Akala ko hindi na kita muling makikita. Buong buhay ko ay hindi ko alam kung nasaan ka." Dumaloy din ang luha sa mga mata ni Clarice na umiling na litong-lito. "Wala akong maintindihan, ang alam ko lang ay dinala ako ni tatay at mula noon ay wala na akong balita tungkol sa inyo. Lumaki akong walang ina, walang ikaw, walang kahit ano." Naghalo ang kanilang pag-iyak ngunit naputol iyon ng isang inosenteng halakhak. Si Sofia, sa mga bisig ng ina, ay humalakhak ng masaya para bang nadarama ang positibong enerhiya ng hindi inaasahang muling pagkikita. Pinunasan ni Miguel ang kanyang mga luha at tumingin sa sanggol, ngumiti sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Ngumiti siya katulad ng ngiti ng ating ina, sabi niya ng may lambing, marahang hinaplos ang munting kamay ng bata. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, pinakalma ni Miguel ang sarili at mariing nagsalita, "Hindi ka mananatili rito sa labas, sumama ka sa akin sa loob ng restoran. Nais kong kumain ka ng maayos, hindi lamang tira." Umatras ng isang hakbang si Clarice, nagdududa. "Hindi ko alam kung dapat, ayokong maging dahilan ng problema para sa iyo. Minsan na akong pinalayas dito at ayokong mangyari iyon muli." Iniabot ni Miguel ang kanyang kamay, mapilit. "Akin ang lugar na ito. Walang sino man ang makakapagpaalis sa iyo. May karapatan kang narito kasama ko. Magtiwala ka sa akin." Nag-alinlangan si Clarice, tumingin kay Sofia na masayang naglalaro sa kanyang bisig at saka huminga ng malalim. "Kung talagang iyo ang restaurant na ito,
tatanggapin ko. Pero dahil lamang sa kailangan kumain ng anak ko, tumango si Miguel at nagbigay daan para siya'y makapasok. Tiyak na iyon pa lamang ang simula ng muling pagkikitang magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Inihatid ni Miguel si Clarice sa isang mesa sa loob ng restoran at inutusan ng isang waiter na magdala kaagad ng masasarap na putahe. Umupo siya kasama si Sofia sa kandungan at nang dumating ang pagkain, hindi na naitago ang gutom. Kumain siya ng mabilis, gaya ng isang taong walang ibang mapagpipilian, at si Miguel na may tahimik na nagmamasid, may halong sakit at ginhawa sa wakas na muling nakita ang kapatid. Nang mapansin ni Clarice ang matamang tingin niya, nagsalita siya ng nanginginig ang boses. Matagal na mula nang huli kong malasap ang tunay na pagkain, kung hindi dahil kay Sofia, baka sumuko na ako. Umiling si Miguel, pinipigil ang emosyon. Hindi mo dapat pinagdaanan ng lahat ng ito, hindi mo karapat-dapat ito. Habang pinipilit nilang namnamin ang muling pagkikita, pumasok si Eduardo sa bulwagan upang silipin ang serbisyo. Nang makita si Clarice, lumapit siya na may anyong naiinis. Ginoo, istorbo po ang babaeng ito sa mga customer. Ilang beses ko nang sinabi na huwag na siyang papasukin dito. Ipapalabas ko na ba siya ngayon? Agad tumayo si Miguel at mariing pinutol siya. Tama na Eduardo, wala siyang iniistorbo, kasama ko siya. Nabigla ang tagapamahala sa tono ng boses at nagpumilit. Ngunit Ginoo, hindi maaari na payagan ang mga taong gaya niya na umupo sa mga mesa. Masisira ang imahe ng lugar. Hindi na kinaya ni Miguel at malakas na sinabi para marinig ng lahat, hindi siya basta kung sino lang Eduardo. Kapatid ko siya. Binalot ng katahimikan ang restauran. Nagkatinginan ang mga empleyado at mga customer na hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Namutla si Eduardo, bumuka ang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Kapatid mo? Mahina niyang naulit. Kumpirmado ni Miguel, oo kapatid ko, at gusto kong malaman ng lahat na siya ay igagalang. Napagtanto ni Eduardo ang pagkakamali at agad na humingi ng paumanhin. Patawad, Ginoo, hindi ko alam. Wala akong intensyong mang-insulto. Isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Ayaw nang palawigin ni Miguel ang eksena at sumagot, sapat na yan, bumalik ka sa trabaho. Umatras ang manager na hihiya at tahimik na umalis. Matapos ang insidente, muling naupo si Miguel. Tinitigan niya si Clarice at nagsalita ng seryoso, kailangan mong ikwento sa akin ang lahat. Hindi ko matatanggap na ang kapatid ko ay mamuhay ng ganito nang hindi ko alam ang nangyari sa iyo. Huminga ng malalim si Clarice at sinimulang isalaysay ang kanyang pinagdaanan. Inamin niyang nasangkot siya kay Eduardo, naniwala sa relasyon. Nagbigay ng sarili sa ilusyon na bubuo sila ng isang buhay na magkasama. Ipinaliwanag niya na nang madiskubre ang pagbubuntis ay itinaboy siya at pinaalis. Sinubukan ko pang bumalik sa ating ama, ngunit itinaboy niya rin ako. Sinabi niyang kahihiyan ako at ayaw niya akong makita sa ganitong sitwasyon. Kaya naiwan akong mag-isa, nawala ang lahat, pati na ang maletang dala ko at wala na akong ibang mapuntahan kundi ang lansangan. Tahimik na nakikinig si Miguel, ngunit nagbabago ang kanyang mukha sa galit. Sinasabi mo sa akin na buntis ka at nauwi ka sa mga pintuan ng mga restauran, pati na rito, at sa paghingi ng pagkain ay itinuring kang parang basura ng lalaking bumuntis sa iyo. Tumango si Clarice luhan. Oo, wala na akong malapitan at madalas mismong si Eduardo ang nagtataboy sa akin mula rito, sumisigaw. Tinatawag akong pabigat sa restauran. Napapahiya ako sa harap ng lahat, ngunit tiniis ko para lamang hindi mamatay sa gutom si Sofia. Mabilis ang naging tugon ni Miguel. Tumayo siya ng mariin, gumalaw ang upuan sa sahig at tinawag si Eduardo ng malakas. Agad bumalik ang manager, pilit na tinatago ang kaba. Ano po ang nangyari, Ginoo? Mahigpit siyang tinitigan ni Miguel. Itinaboy mo ang kapatid ko mula rito habang siya'y buntis sa iyo. Ipinahiya ang isang babaeng humihingi lang ng tira-tira. At ginawa mo ito ng higit sa isang beses? Sinubukan ni Eduardo na magpaliwanag, hindi ko alam na kapatid ninyo siya. Inakala kong isa lamang siyang pulubi na nakakaabala sa lugar. Gusto ko lang protektahan ang imahe ng restauran. Hindi nakapigil si Miguel. Walang dahilan, Eduardo. Ang isang buntis ay hindi dapat tratuhin ng ganoon. At kahit hindi ko siya kapatid, wala kang karapatang gawin iyon. Simula ngayon, tanggal ka na
Ayaw kong ikaw ang kumatawan sa aking negosyo. Narinig ng lahat ang anunsyo. Sinubukan pang magmakaawa ni Eduardo. Ginoo, pag-isipan ninyo, ilang taon kong inilaan ang serbisyo ko, palagi akong naging tapat sa kumpanya. Pinutol siya ni Miguel. Ang katapatan ay hindi sinusukat sa numero, kundi sa paraan ng pagtrato natin sa tao. Nabigo ka sa pinakapangunahing bagay. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na ngayon. Natalo, ibinaba ni Eduardo ang ulo at tahimik na umalis habang sinusundan ng tingin ng mga empleyado at customer. Sa mga sumunod na araw, pinanatili ni Miguel si Clarice sa kanyang tabi. Nais niyang mabawi ang panahong nawala, ngunit mabigat pa rin ang nakaraan. Sa isa sa kanilang mga pag-uusap, malinaw niyang ipinahayag ang sugat na hindi pa naghihilom. Huwag mong hilingin na hanapin ko ang ating ama, Clarice. Pinili niyang sirain ang pamilya natin, dinala ka palayo at hindi na ako muling hinanap. Ayaw ko nang makita ang lalaking iyon kailanman. Nauunawaan ni Clarice ang hinanakit, ngunit hindi niya maitago ang sariling sakit. Ako man ay nagdusa sa kanya, Miguel. Tinalikuran niya ako nang higit ko siyang kailangan. Pero kahit anong gawin ko, ama pa rin natin siya. At ang sugat na ito, hindi na tuluyang gagaling. Kapwalantad ang galit at hinanakit. Bitbit ni Miguel ang sakit ng pagkakawalay sa kapatid at sa ina noon, habang dala naman ni Clarice ang alaala ng pagtanggi sa oras ng kanyang pangangailangan. Sa kabila nito, nakatagpo sila ng kaunting ginhawa sa muling pagkikita. Kahit simula pa lamang ito ng mahirap na rekonstruksyon na puno ng sugat, hindi nag-aksaya ng oras si Miguel. Matapos ang muling pagkikita at ang mga katotohanang lumabas sa restaurant, dinala niya sina Clarice at Sofia sa kanyang mansyon. Nais niyang matiyak na may seguridad, kaginhawaan at disenteng tirahan ang kapatid para sa kanyang anak. Pagdating nila, namangha si Clarice sa kalakhan ng lugar. Naglakad siya sa maluluwang na pasilyo at tumingin sa mga mamahaling kasangkapan, ngunit hindi niya magawang maging panatag. Niyakap niya si Sofia at bumulong, "Hindi ko alam kung kaya kong tumira sa ganitong lugar. Napakalaki para sa isang taong matagal nang walang pag-aari." Ngumiti si Miguel ng kalmado at sumagot, "Huwag mong isipin ito bilang pasanin, tahanan mo rin ito ngayon. Karapat-dapat ka sa pinakamabuti," at ganoon din si Sofia. Sa kabila ng magiliw na mga salita, nanatiling may alinlangan si Clarice. May takot siyang umasa sa kapatid at muling matanggihan tulad ng paulit-ulit na nangyari sa kanyang buhay. Tinitigan niya ito at nagsabi ng matatag, "Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa mo, pero ayokong isipin mong nandito ako para lang makinabang. Kung darating ang araw na makakapagtrabaho ako, gusto kong kumita ng sarili kong pera." Agad siyang pinutol ni Miguel, "Hindi mo kailangang isipin iyan ngayon. Unahin mong mabawi ang iyong dignidad at ang kaligtasan ng anak mo. Ang iba aayusin natin sa tamang panahon." Ilang araw ang lumipas, gumawa si Miguel ng desisyon na para sa kanya ay napakahalaga. Tinawag niya ang kanyang ina, si Milagros, upang bumisita sa mansyon at muling makita si Clarice. Ang muling pagkikita ay puno ng luha at emosyon. Hindi makapaniwala si Milagros sa kanyang nakikita nang mayakap ang anak na matagal nang nawala. "Akala ko hindi na kita makikita, Clarice. Akala ko tuluyan na kitang nawala. Paano ako nabuhay ng ganoon katagal na walang balita tungkol sa iyo?" Lumuluha rin si Clarice, nararamdaman ang pagkalinga na matagal na niyang hindi naramdaman mula pagkabata. "Lumaki akong wala ka, ina. Akala ko nakalimutan mo na ako, pero iningatan ko ang kwintas na ibinigay mo. Siya ang nagpanatiling buhay ng alaala mo." Hinawakan ni Milagros ng mahigpit ang kwintas sa mga kamay ng anak at nagsabi, "Ginawa ko ang kwintas na ito upang lagi mong tandaan na mayroon ka pa ring inang nagmamahal sa iyo." Habang nag-uusap, ikinuwento ni Clarice ng detalyado ang lahat ng nangyari. Ipinahayag niya na, nang bumalik siya sa ama na buntis, siya'y pinalayas, tinanggihan sa parehong paraan na naranasan din ni Miguel ilang taon na ang nakalipas. Napatigil si Milagros, itinakip ang mga kamay sa bibig at napaiyak. "Ginawa niya rin ito sa iyo, ang parehong kalupitan. Una niyang inagaw ang anak ko. Pagkatapos iniwan ka sa oras na pinakanangangailangan ka. Ngayon ko lang tunay na nauunawaan ang naranasan ninyo at dinudurog nito ang puso ko." Tahimik na nakikinig si Miguel at saka nagdagdag, "Dahil sa mga desisyong iyon, kaya't hindi ko na muling hinangad na makipag-ugnayan sa kanya."
Sinira ng ating ama ang pamilya at pinahirapan tayo sa magkaibang paraan, ngunit tapos na iyon ngayon. Kinagabihan, nagtipon silang lahat para maghapunan. Nais ni Miguel na maging espesyal ang sandaling iyon, isang sagisag ng muling pagbubuo ng pamilya. Habang nakatingin si Milagros sa dalawang anak na nasa hapag at sa apo na naglalaro sa kandungan ng ina, nagsabi siya ng puno ng damdamin, "Matagal kong tinatanggihan ang paanyaya mong tumira rito dahil natatakot akong maging abala. Ayokong maging pabigat sa iyo, Miguel. Ngunit ngayon naiintindihan ko na mahalaga ang presensya ko at ito rin ang tahanan ko." Ngumiti si Miguel at sumagot, "Hindi ka kailanman naging pabigat at hindi ka magiging pabigat, ina. Sobra ang laki ng bahay na ito para sa akin lamang. Gusto kong manatili ka rito kasama namin at maging bahagi ulit ng lahat." Idinagdag ni Clarice na may luhang namumuo sa mga mata, "Pinangarap ko na ang sandaling ito ng maraming beses at inisip kong hindi ito mangyayari. Ngunit ngayon magkasama na tayong muli at si Sofia ay lalaki na napapalibutan ng pagmamahal." Ang hapunan ay napuno ng pagkakaisa. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman ng lahat na makakahinga sila ng maluwag at may pag-asa para sa mas magandang hinaharap. Tinanggap ni Milagros ang paanyaya at nagpasya na lilipat siya sa mansyon. Tinatapos na ang mahabang yugto ng distansya at kalungkutan na bumalot sa pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi magtatagal ang katahimikan. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Miguel ng isang hindi inaasahang tawag. Sa kabilang linya matatag ang boses at malinaw ang mensahe na isa na namang dagok ang darating. "Ginoo Miguel, nakatuklas kami ng mga dokumento na nagpapatunay na si Eduardo ay nagsasali ng pera mula sa branch. Minamanipula niya ang mga ulat, itinatago ang mga halaga at inililipat ang bahagi ng kita sa sariling mga account. Iyon ang dahilan kung bakit bumagsak ang restaurant, hindi lang basta pagbaba ng benta." Natahimik si Miguel ng ilang segundo, pinaproseso ang bawat salita. Pinisil niya ang telepono sa kanyang tainga at sumagot ng mariin, "Gusto kong mapasa akin kaagad ang mga dokumentong iyan. Hindi lang niya sinira ang tiwala ko, muntik pa niyang wasakin ang negosyo na itinayo sa hirap. Magbabayad siya para rito." Pagkababa ng telepono, tumingin si Miguel sa kapatid at sa ina, na parehong nakikinig sa katahimikan. Huminga siya ng malalim at nagsabi, "Ngayon sigurado na tayo, hindi lang niya ikaw hinamak, Clarice, kundi ninakawan din niya ako at inilagay sa panganib ang kabuhayan ng daan-daang empleyado. Hindi ko hahayaang manatili ito nang walang kaparusahan." Hinawakan ni Clarice ang kamay ng kapatid at mahinahong sumagot, "Ang mahalaga ay alam na natin ang katotohanan. Kakaharapin niya ang kanyang kapalaran. Ngunit tayo, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ay magkasama. Iyon ang tunay na mahalaga." Sa mga sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Eduardo. Tinipon ni Miguel ang lahat ng dokumentong natanggap at isinampa ito sa mga nararapat na awtoridad. Agad na umusad ang proseso dahil hindi matatawaran ang mga ebidensya. Hindi nagtagal na aresto si Eduardo dahil sa pandaraya at paglustay ng pera mula sa chain ng mga restaurant. Ang lalaking sa loob ng maraming taon ay nagpakitang tapat na empleyado ay ngayon tinitingnan bilang traidor at gumuho ang kanyang reputasyon. Bagamat nakahinga ng maluwag si Miguel matapos malaman ang katotohanan, nanatili ang galit niya para sa lahat ng sakit na idinulot, hindi lamang sa kanya, kundi higit sa lahat kay Clarice. Mula sa malayo, pinanood ni Clarice ang pagkakaaresto ng lalaking minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay, ngunit napagtanto niyang kailangan niyang tapusin ang kabanatang ito. Nagpasya siyang dalawin ito sa kulungan, hindi upang makipagtalo o maghiganti, kundi upang sabihin ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Nang makita niya itong nasa likod ng rehas, hindi niya inalis ang tingin at mariing nagsabi, "Hindi ako pumunta rito upang kaawaan ka, ni upang balikan ang mga pinagdusahan ko dahil sa iyo. Nandito ako dahil kailangan ko nang tapusin ito. Sana paglabas mo rito, maging ibang tao ka na, matutong pahalagahan ang mga tao at igalang ang iba. Ngunit hanggat hindi pa dumarating ang araw na iyon, ang lugar mo ay dito, pinagbabayaran ang ginawa mo." Tahimik na nakinig si Eduardo, ngunit halata pa rin ang kayabangan sa kanyang mukha. Pinilit niyang ngumiti at may pang-uuyam na sumagot,
Hindi ko kailangan ang mga aral mo, Clarice. Kung nagpunta ka rito para maghintay ng pagsisisi, nasayang lang ang oras mo. Ang gusto ko ay huwag mo na muling ipakita ang mukha mo sa harap ko. Hindi na tinag si Clarice. Itinaas niya ang kanyang ulo at matatag na sinabi, "Makakaasa kang hindi na ako babalik. Lumalabas ako rito ng taas noo dahil alam kong ginawa ko ang dapat. Ikaw ang mananatili rito, mag-isa, at haharapin ang kaparusahan ng sarili mong mga pagpili." Hindi na siya naghintay ng sagot, tumalikod at iniwan ang selda. Dama na sa unang pagkakataon, hindi na niya pasan ang bigat ng nakaraan. Habang ginagawa ni Clarice ang mahalagang hakbang na iyon, mas lalo namang tumatagal si Milagros kasama ang kanyang apo sa mansyon. Si Sofia na ngayon ang pinagmumulan ng saya sa buong bahay at ang lola ay sinisikap na alagaan siya ng may buong lambing. Sa isang tahimik na hapon, umupo siya sa mesa na may makukulay na sinulid at maliliit na butil na yari sa kahoy. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Clarice hanggang sa magtanong, "Ano po ang ginagawa ninyo, ina?" Ngumiti si Milagros at sumagot, "Inihahanda ko ang isang bagay na espesyal para kay Sofia. Noong bata ka pa, gumawa ako ng kwintas na katulad nito para sa iyo, bilang alaala at proteksyon. Ngayon gusto kong magkaroon din siya ng kanya, upang hindi niya makalimutan na siya ay mahal at bahagi ng isang pamilyang palaging nasa tabi niya." Napigil ni Clarice ang kanyang mga luha sa nakita. Ang alaala ng kwintas na itinago niya habang buhay ay puno ng kahulugan at ngayon nasasaksihan niyang inuulit ng kanyang ina ang tradisyon para sa kanyang anak. Ang kwintas na ito ang nagpatatag sa akin sa mga sandaling inisip kong mag-isa ako. Ang malaman na magkakaroon din si Sofia ng kanya ay nagbibigay sa akin ng pag-asa na natapos na ang siklo ng sakit at ngayon ay nagsisimula tayo ng bagong yugto. Maingat na isinabit ni Milagros ang marupok na bagay sa leeg ng bata, nang ngumiti ng inosente, hindi batid ang lalim ng kilos na iyon, ngunit pinuno ng tuwa ang paligid. Si Miguel naman ay masusing nakatingin sa lahat. Nakita niyang naglalaro ang ina kasama ang apo, nakita niyang tunay nang nakakangiti ang kanyang kapatid, at napansin niyang ang mansyon na dati tahimik at malamig ay ngayoy puno ng buhay. Lumapit siya sa dalawa at sinabi, "Matagal kong inisip na sapat na ang pera at tagumpay para mapunan ang puwang na nararamdaman ko. Ngayon ko napagtanto na wala iyong halaga kung wala kayo rito. Binigyan ako ng buhay ng ikalawang pagkakataon at hindi ko ito sasayangin. Nais kong muling buuin ang winasak ng nakaraan at panatilihing buo ang ating pamilya." Sumagot si Clarice na puno ng emosyon, "Ginagawa mo na iyan, Miguel. Dumaan tayo sa maraming sakit, ngunit ngayon ay mayroon tayong pagkakataon na magsulat ng bagong kwento." Lalaki si Sofia na napapaligiran ng pagmamahal at iyan ang pinakamahalaga. Dagdag ni Milagros, "At palagi akong nasa tabi ninyo, mag-aalaga, tutulong, upang hindi na ninyo muling maramdaman ang pagiging mag-isa." Kinagabihan, nagtipon ng pamilya para maghapunan sa malaking silid-kainan ng mansyon. Sagana ang mesa, ngunit higit pa sa pagkain, ang mahalaga ay ang pakiramdam ng pag-aari sa isa't isa na sa wakas ay bumabalot sa kanila. Itinaas ni Miguel ang isang baso ng alak at sinabi, "Magpugay tayo sa bagong simula na ito. Huwag na nating hayaang tayo'y muling magkahiwalay at naway lumaki si Sofia na alam na mayroong siyang matatag na pamilya sa kanyang tabi." Ngumiti si Clarice at sumagot, "O magpugay tayo. Naway ito lamang ang simula ng isang bagong kabanata na iiba sa lahat ng ating pinagdaanan." Nagpatuloy ang hapunan sa masayang kapaligiran, puno ng tawanan, kwento at ang tahimik na pangakong hindi na sila bibihagin ng nakaraan. Si Sofia, sa mga bisig ng lola, ay pumapalakpak at humahagalpak para bang naiintindihan ang kasiyahang bumabalot sa lugar. Ang tunog ng kanyang halakhak na bata pa ay pumuno sa mansyon ng pag-asa. Tuluyang tinatapos ang mga tao ng sakit at pagkakahiwalay. Salamat sa pananatili hanggang dito. Sa mundong puno ng sakit na madalas dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung nakagalaw sa iyo ang kwentong ito, mag-iwan ng iyong pag-subscribe. Nakakatulong ito upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga tunay na kwento na nararapat isalaysay. Isulat sa komento kung saan ka nanonood. At kung maari ibahagi ito.
Maaring mukhang maliit na bagay, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.